Okay, so Matthew chapter 26 verses 36, pwedeng buksan natin, pwede tayong tumayo. So kahit na tayo ay nasa world mission, alam ko marami tayong pinagpipray, amen? Okay, sino dito may mga pinagpipray kayo? So nag-iisip ako, nagpipray ako, Lord, ano yung message? And usually kapag ganitong pumapasok na tayo sa world missions, usually as a pastor, pinagpipray namin yung that everybody will be involved, that everybody will have a part in our sacrifice or sacrifices. Pero this time, meron in-impress sa atin ng Panginoon na we are praying. Nagpipray tayo. But sometimes ang prayer natin is, na susubukan nyo ba to yung nag-enumerate ka na lang ng mga prayer request mo sa Panginoon. But we are not asking God, what is your will? Amen? Sometimes sasabihin natin, Lord, ito yung mga need, ito yung mga things na kailangan ma-accomplish, ito yung mga bagay na but naghihintay din ng Panginoon na, Lord, what is your will? Okay? Anong gusto nyo ipagawa? Ano yung mga bagay na kailangan naming makita? Okay, sa Matthew chapter 26 verse 36 to 46, makikita natin na example ng Panginoon. So basahin natin ang salit-salitan. Ako sa verse 36, kayo sa odd number, then sabay-sabay tayo pagdating sa verse 46. Verse 36, Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here while I go and pray yonder. And he saith unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. And he cometh unto his disciples, and he findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me 1 hour? Verse 42, He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. And he left them and went away again and prayed the third time, saying these same words. Verse 45. Verse 46 altogether. Rise, let us be going. Behold, is at the hand that betray me. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong nawa. Muli kami Panginoon sa aming mensahe na aming mapapakinggan. Kayo pong muli Panginoon na magbigay sa amin ng wisdom to understand the things na message po sa amin. We know Panginoon na marami po kaming pinagpipray. May mga bagay kami Panginoon na dinidesire. But Lord God, we ask for your forgiveness na sometimes we neglect to ask you what is your will in our life. What is your will in our world mission? What is your will sa buhay po namin, Panginoon? What is your will sa mga bagay, Panginoon, na pinagpipray namin sa inyo? Lord God, patawarin niyo po kami na sometimes we really neglect to ask your opinion, to ask your will. But we know, Panginoon, na wala pong mas gaganda kaysa sa inyong kalooban, Panginoon. So I pray na tulungan niyo po kami to seek your will and to be settled in your will, especially as we pray sa inyo, Panginoon. Palain niyo po, Panginoon, ang mensahe na ito. Bigyan niyo po ako ng iyong wisdom. Patawarin niyo rin po ako sa aking pagkakasala at ganun din po sa bawat isa upang maging karapat-dapat sa inyong harapan at kayo pong mangusap through your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Pwede po tayo maupo? Okay, walang masama po na meron tayong prayer list as we pray. Okay, sino sa inyo may sanay kayo na may prayer list? One of the thing na tinuro ni Pastor Brown is yung prayer list. Meron siyang nakalagay sa isang side na prayer list. On the other side is kung kailan in-answer ng Panginoon. Okay, so nilalagay niya yan. And sometimes,
Sa buhay natin, sometimes may mga answer ang Panginoon na kuminsan promise niya mula sa Bible. At sino sa inyo nilalagyan nyo ng date yung mga promises ng Panginoon? When God answered, sometimes nilalagay natin date so that if we will go back sa ating Bible, kaya nga, ibang-iba pa rin yung meron kang personal Bible. Okay? Sa amin na nagpipreach, sometimes meron kaming mga Bible na ginagamit for preaching, pero ibang-iba pa rin yung ginagamit mo as a personal. Yung binabasa mo, especially sa bahay. Okay? At ginuguhitan mo, nilalagyan mo ng mga tawag dito, yung mga things na ini-impress sa'yo ng Panginoon. So walang masama, sabi ko nga sa prayer list. And we ought to seek God's will sa buhay natin sa pamagitan ng mga prayer list na binibigay natin. At isang bagay na makikita natin, but ang problem nga lang is, sometimes sabi ko nga, we do not ask God's will in our life. Sometimes humihinto na tayo doon sa Lord, pakinggan mo yung aking mga panalangin. Ito po yung mga panalangin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos pagkatapos nun, I pray that you will bless it. Amen. Okay? Sometimes guilty tayo na puro ganun lang yung prayer natin. Na hindi man lang natin tinanong, Lord, what is your will? What can you say sa bagay na to? Anong gusto mo sa bagay na to? Okay? So ang Panginoon, nag-set siya ng great example in prayer. By the way, He knows everything. He knows the past, yung eternity past, going to eternity future. Alam niya lahat yan. Before the foundation of the world, alam niya na lahat ng mangyayari. Okay? Alam niya na someday siya ay mamamatay sa cross. Alam niya na siya yung sacrifice. Kaya nga sa Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, sinabi na doon, nung nagkasala pala si Adan at Eva na merong seed of a woman na magbubrus sa head ng serpent, and that is Satan. At yung pinaka-seed na yun is no other than the Lord Jesus Christ. By the way, sinasabi niya palagi sa mga disciples kung paano siya mamamatay at mabubuhay na muli. So alam niya yung pinakamangyayari sa kanya sa cross. But one thing na makikita natin dito, everything na ginawa ng Panginoon na nakasulat from Matthew, Mark, Luke, and John, sa gospel books na tinutukoy natin, lahat yan ay ginawa ng Panginoon to set an example. Okay? Para magbigay ng example sa atin bilang isang mga mananampalataya. So makikita natin dito that He set an example in praying. That in praying, do not insist what you want, but you need to seek what His will. Amen? Do not insist what you want. Yung bang sasabihin mo, Lord, basta akong masusunod, ito yung gusto ko. No? Hindi pwedeng ganun. Okay? Dapat ang tatanungin mo, Lord, this is my prayer request. Hindi ko alam ang pinaka-best dito, pero ikaw ang nakakalam dyan. I pray na kayo po ang magbigay sa akin ng wisdom kung ano yung nais niyo po sa bagay na to. And by the way, kung titignan natin, prayer is one of the most important tools and very powerful tools ng Christian. Maraming nangyayari once we pray. Amen? Okay? Pagka tayo ay lumuhod, no? Sabi nga sa Biblia, napakalakas ni Satan para sa Kristiyano. Pero once daw na lumuhod ang isang Kristiyano, talagang nagpray, manginginig even si Satan because God will work. Mag-work ang Panginoon. By the way, hindi mo kaya si Satan, hindi natin kaya si Satan. Hindi natin kaya ang evil spirit. Do not challenge them. But rather, mag-pray tayo. Pray for protection, pray for God's strength, pray for God's working sa buhay natin, at iasa natin sa Panginoon. Tingnan niyo yung mga promises every time we pray. Jeremiah chapter 33 verse 3. Okay, magandang paalala palagi natin yung mga verses ng mga Brad, pakiano lang sa atin. Jeremiah chapter 33 verse 3. Ang sabi diyan, siguro pakita na lang natin sa mga verses. Call unto me and I will answer thee. Ano yung sabi ng Panginoon? Sabi nga, telephone number daw ng Panginoon yan eh. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Let me just imagine if once you pray, ito yung power ng prayer. Once ng isang Kristiyano nagpray, kaya ang sabi ng Bible, pangako ng Panginoon, especially kalooban niya ng Panginoon, He will answer. Amen? He will answer. He will show great things and mighty things which thou knowest not. Ayun yung nakaka-excite. Actually, ang nakaka-excite, kaya nga wag mong didiktahan ng Panginoon kasi wag mong sasabihin kung anong kailangan gawin ng Panginoon. Just pray, Lord, I don't have any,
ubos na yung ano namin, provision namin, wala na kaming pagkain din. Pag sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, I pray that you will provide. Huwag mong utusan na Panginoon, Lord, kausapin mo naman yung kapitbahay namin, no? Na magbigay. Okay? Lord, kausapin mo naman yung para bang lahat na lang ng ano is yung mang didiktahan mo ang Panginoon. Na pwede bang yung manok ng kapitbahay pumunta sa amin? Hindi bang lahat na lang is yung iuutos mo sa Diyos na para bang ang Diyos ay servant. By the way, kapag nagpe-pray tayo, tayo yung nagpi-plead. Tayo yung nag-a-ask. Hayaan natin ng Diyos by His mercy and grace magbigay. Amen? Sabi diyan sa Psalms 34 verse 17, the same thing. The righteous cry and the Lord heareth. Kapag tayo daw ay nag-cry tayo, okay? Pag tayo ay nag-praise sa Panginoon, and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. Alam niyo ba na kapag nag-pray tayo sa Panginoon, di ba marami tayong mga troubles? Marami tayong mga problems, maraming nagtatangka sa atin sometimes. Pero hindi tayo dapat matakot. Once we pray, God will deliver us. Okay? Maraming pagkakataon, nakita natin yan sa bayan ng Israel. Yung bayan ng Israel, napakaliit na country. Sometimes makikita nyo, marami silang hindi kaya, especially during the time na sila ay ginajudge na ng Panginoon. And yet, kahit anong gawin ng kalaban, hindi maubos-ubos ang Israel. Amen? Once na nag-pray ang bayan ng Israel, grabe, makikita mo yung deliverance. Diyan ka makakakita ng isang victory na dito, hindi man sila nakipaglaban pero ang Panginoon, dinidipit na yung kanilang kaaway sa harapan nila. Once they pray. Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Siguro buksan na natin yung Bible natin, no? At hindi natin Hebrews chapter 4 verse 16. Ayan. So let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen? Okay? So sino sa inyo may need? Nandiyan ang mercy and grace of God. Amen? Once na nag-pray tayo, ang sabi nga sa Matthew chapter 21, tingnan niyo yung promise na to na napaka-powerful ng prayer. Na kapag hindi lang tayo magda-doubt, Matthew chapter 21 verse 21. Okay, kung pwede niyo pong buksan niyo yung mga Biblia na lang din, Matthew chapter 21 verse 21, sabi diyan. And Jesus answered and said unto them, verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do these things which is done to the fig tree, but also if ye shall say to this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. Okay, just imagine, kahit imposibleng bagay pwedeng mangyari. Pastor Kabar, sabi niya, nangyari yan sa kanya. Okay? Naalala niyo yung kanilang church? Yung church nila, bangin. Okay? Yung nabili nila is medyo bangin. Tapos yung kabilang side, mountainous. Nandito yung mountain, nandito yung bangin. Tapos nung nabili nung may-ari yung place na yon, kailangan niyang makapag-establish ng yung makagawa ng mga pwesto, kailangan tibagin yung mountain. Kaya ang problema nila, saan ibabagsak yung lahat ng mga magbabayad pa sila ng truck para yan sa isang place. At ang tinanong nila si Pastor Kabar, kung gusto nila, sabi ni Pastor Kabar, dito nyo na lang ibagsak. So yung mountain na yun, napunta doon sa property ng Ilagan Baptist Church. Amen? Sabi nga ni Pastor Kabar, nangyari sa amin yan, walang imposible. Amen? Sometimes meron tayong mga things na pinagpipray natin na nawawala excitement natin. Alam niyo kung bakit? Nawawala excitement ng Kristiyano kapag hindi ka na natututong mag-pray. Tapos kumilos ang Panginoon in an unexpected way. Yan ang pinakamaganda yung gawin ng Panginoon isang bagay. But by the way, may requirements ang prayer. Amen? Hindi ibig sabihin na nag-pray ka, agad-agad mag-answer ang Panginoon. Amen? Okay, isang requirement niya, Psalms 166 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not
Hear me, kapag meron daw tayong kasalanan sa puso natin at iniingatan natin yan at hindi natin tinatama, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. So one of the requirements is we need to ask or we need to confess our sin. Okay? At yung isa sa pinakamahalaga na tatalakayin natin ngayong gabi, 1 John 5:14. 1 John chapter 5 verse 14, ang sabi diyan, and this is, so kunin niyo yung Bible niyo, no? Gusto ko ayan, nakalagay, no? And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will. Okay? We need to ask anything to God, but according to His will. Tandaan nyo isa sa requirement ng Panginoon, kapag nag-ask tayo sa Panginoon, we need to ask according to His will. We need to pray according to His will. Kaya ang message natin ngayon, nakalimutan kong banggitin, He prayed until God's will was settled. He prayed until God's will was settled. Ang Panginoon nag-pray, no? Nag-pray siya sa kanyang Ama sa langit, not for His will, but for the Father's will to be settled in His heart. Amen? Ano yung isang bagay na kailangan natin gawin? Sometimes we need to practice. Pag nag-pray tayo, Lord, what is your will? At isettle mo yan sa sarili mo. Lord, if this is your will, then thy will be done. Not my will, but thy will be done. So isang bagay na pinagpipray na isang tinuturo sa atin ng Panginoon is yung praise na yun, not my will, but thy will be done. So makikita natin tatlong bagay. First, tingnan niyo yung process ng kanyang pagpipray. First, he prayed with an open heart. He prayed with an open heart. He opened his heart in prayer. Alam niyo ang Panginoon, by the way, hindi kahinaan na i-open mo yung heart mo sa Panginoon. Hindi kahinaan na i-open mo yung fear mo sa Panginoon. Ako isang bagay na ginagawa ko na, Lord, may mga bagay akong hindi ko kayang sabihin sa ibang tao. May mga bagay akong hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Pero may mga bagay ako na, Lord, na kasi pag sinabi mo, sometimes ganito diba? Tandaan nyo isa sa characteristics ni Satan. Okay? Sana makuha nyo to. Hindi kayang basahin ni Satan ang isip mo. Nakuha nyo? Kaya nga hindi siya omnipotent And sometimes pag nagpipray tayo, pag inopen mo yung lips mo, sometimes meron kang sinabi sasabihin ni Satan, ito pala yung mo. Alam mo yun, yung sometimes pwede kang, hindi niya kayang basahin ang isip mo, pero kaya niyang basahin ang bibig mo. So there are times na may mga prayer ko na hindi ko binabanggit. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Nasa isip ko na lang. Pastor, ano yung mga prayer na yon? Halimbawa na lang, nung naging pastor ako doon sa Alcala, single pa ako that time. Tapos ang bahay nila si Sir Celia, saka si Sister Jonah doon sa malaking bahay. Tag-iisa sila ng kwarto, dikit-dikit. Tapos ako nakatira ako doon sa pinakadulo. No, Sister Jonah? Yung tawag namin doon, alam niyo yung kamalig. Yung kamalig, may malaking naging kwarto nga namin ni Sister Larnie dati yun, na nagpastor ako sa Alcala. Malaki ang pintuan ng kamalig pero walang bintana. Meron lang siya mga butas-butas. Okay? Doon ako nakatira. Napakadilim, masyadong dikit sa wala kang maririnig kundi mga crickets. No? Yung parang mababaliw ka sa sobrang katahimikan na maririnig mo lang sa butiki. Gumaganon yung butiki sa'yo. Tapos maririnig yung mga cricket, maririnig mo yung, para bang mamamatay ka sa sobrang katahimikan. And sometimes ganito, ano yung mga prayer na hindi ko sinasabi? Halimbawa, during that time, yung bang gumagawa ka ng message sa kalagitnaan ng gabi, tapos biglang tatayo yung balahibo mo. No? Hindi ko ipapahalata yun. Hindi ko ipapahalata yun na natatakot ako. Sasabihin ko, Lord, hinto ako saglit. Sasabihin ko, Lord, alam mong takot ako? Lord, alam mong hindi something to? Tapos lalong-lalo na, ang dami ko naririnig kila Pastor Angeles dati regarding doon sa place. Tapos nandun ako sa pinakadulong-dulo. Okay? And sometimes, i-challenge ko talaga na kuminsan ganito.
Naglagay ako ng office ko doon sa, nung wala na sila si Sir Fla, wala na sila Joanna, wala na sila Sister Celia, kami na lang nakatira mag-isa doon sa family ko na lang. Ang nilagay ko sa office ko, ako doon sa may hagdanan. Okay? Yung bang nakakatakot yung itsura ng lumang bahay ng taas-taas, tapos nandun ka sa ano, tapos magagawa ka ng message mo na baka may maglakad pa ba? May time na talagang may takot. Pupunta ako saglit doon sa room namin. Pupunta ako sa tabi ni Sister Larnie, magpe-pray lang ako that time. Pero wala akong may mention na bagay kay Sister Larnie. Magpe-pray lang ako that time. Okay? Then pagkatapos ko mag-pray, babalik ako doon. Hindi para bang hindi mo kailangan but kailangan mo sabihin sa Panginoon, Lord, this is my prayer. These are the things na kinakatakot kong mangyari. These are the things na you need to outpour your heart sa Panginoon. Makikita natin ang Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 36. Anong sinabi ng Panginoon? Dito na lang sa may verse 38. Di ba pumunta siya, sinabi niya sa mga disciples niya, pwede bang umupo kayo saglit, magbantay kayo at manalangin kasama ko. Pagdating sa verse 38, sinabi niya to, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. Naging honest siya sa kanyang mga disciples sa nararamdaman during the time na nagpipray siya. Amen? And by the way, hindi lang siya naging honest sa kanyang mga disciples. Walang masama na sabihin mo yan sa may prayer partners mo. Pero alam mo yung pinakamaganda? You need to be honest sa Panginoon. You need to be honest to God. You pour out yung nararamdaman mo sa Panginoon. Sa verse sa verse 39. Makikita natin dito that he also opened his heart sa kanyang Father sa verse 39. And he went a little further and fell on his face and prayed saying, Oh my Father, if it be possible. So alam naman ng Panginoon yung mangyayari, pero sinabi rin ng Panginoon pa rin, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Ito na kasi yung moment. Ito yung time na nagpipray siya na ikakaluluna siya ni Judas. Ito na yung hahalikan siya ng halik ni Judas. Amen? Tapos yan na yung gabi na siya ipaparusahan. Yan na yung gabi na talagang magsimulan ng kanyang agony hanggang sa ipapako siya sa cross. Na para bang yan ay parang yan ay ilang oras na mangyayari sa kanyang buhay. Sinabi niya yun sa kanyang Father. At hindi ka hinaan na sabihin mo sa tatay, sa ating Ama sa langit, kung ano yung kinatatakutan mo. Amen? So maganda rito na pag nagpipray tayo, first thing na gagawin natin pag nagpray tayo, you need to outpour your heart sa Panginoon o sa Diyos. Sinabi niya the second time, if this cup may not pass away from me, kung hindi talaga matatanggal ito, sabi niya sa kanyang Ama sa langit, except I will drink it. Ibig sabihin talagang gagawin niya. Okay, sa may verse verse 42, Brad. Except ang gagawin niya, thy will be done, sabi na pa rin ng Panginoon. Makikita natin dito na sinasabi ng Panginoon, yung ina-outpour niya lang yung mga bagay na nasa puso niya. Alam niyo, effective, na kapag meron kang mga bagay na gustong sabihin mo sa Panginoon, huwag kang huwag kang mahiya. Remember si Hannah. Si Hannah, he outpoured her heart to God. Sinabi niya tingnan niyo sa 1 Samuel chapter 1 verse 10. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Okay? By the way, kuminsan, yan yung hinihintay ng Panginoon, yung kailan tayo iiyak sa Kanya. Pagpapakita ng pagpapakumbaba, pagpapakita ng pagdidepende sa Kanya. At ang sabi niya, she bowed about and said, Lord, if thou wilt indeed look at the affliction of thine handmaid, Lord, tingnan mo yung dinadaanan kong affliction. Sinasabi niya, binabanggit niya, at pinapaunaw, sinasabi niya sa Panginoon lahat ng kanyang mga dinaanan. And remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him to the Lord all the days of my life. Sinabi niya yung bagay na yan. Lord, hindi ko naman ito aangkinin. Ibibigay ko rin ito sa iyo. Pero Lord God, I pray na makita mo lang yung longingness, yung bagay na pinagpipray ko. Amen?
Alam nyo, mag-start tayo ulit na mag-pray na tayo ay nakikipag-usap talaga sa Panginoon, opening our hearts to Him. Amen? Sabihin mo sa Kanya. Kaya tinanong siya ni Eli, ito yung sinabi ni Hannah sa verse 15, and Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink. Hindi ako uminom kasi napagkamalan siya lasing dahil sa kanyang prayer. Pero sabi niya, but I have poured out my soul before the Lord. Anong ginawa niya sa prayer? He poured out his soul before the Lord. He told God kung ano yung bagay na kailangan niya. We need to be open sa prayer natin sa Panginoon. We need to pour our heart to the Lord. Sa Psalm 62 verse 8, tingnan niyo yung promise ng Psalm 62 verse 8. Trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. Ano sabi ng Panginoon? I-pour mo yung heart mo sa Kanya. By the way, God is not listening to our lips only. Hindi niya lang pinakikinggan yung bibig mo. He is reading your heart. Kaya nga ako minsan, inisip mo, no? Ang ganda ng mga binibigay mo sa prayer mo, pero hindi mo alam na bilang Diyos, ang binabasa niya yung puso mo. Alam niyo, walang masama na kapag nag-pray tayo publicly. Pwede tayo mag-pray publicly ng in general, hindi natin ilagay lahat yung natin doon sa prayer natin, but general yung prayer natin for the good of everybody. Pero pagdating sa personal prayer, huwag mo nang tingnan kung anong itsura mo pag nagpipray. Huwag mo nang tingnan kung tumutulo yung luha mo, di ba? Kung minsan pag nagpipray ka ng uso, hindi mo na namamalayan, hindi lang luha tumutulo eh. No? Sinisipon ka na rin eh, lahat-lahat na eh. Hindi mo na rin alam kung paano ka magsalita eh. Lalong-lalo na kapag nandun yung bitterness of soul. Okay? Ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 10, the Lord searched the heart. Okay? The Lord searched the heart. Or I, the Lord, search the heart, sabi ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon is our hearts. So be honest sa nararamdaman mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, this is my fear. Lord, ito yung mga bagay na ayaw kong mangyari. Lord, ito yung kinatatakutan kong mangyari just in case. Alam mo, magandang sabihin mo sa Panginoon, isa-isa yun. Huwag mo na lang isusulat, amen? Huwag mo isusulat kasi baka mabasa ni Satan, amen? Amen? Sarilihin mo. Lord, ito yung mga bagay. Kasi may mga pagkakataon. Halimbawa, sinabi mo, Lord, takot ako sa multo. Yung lagot ka. Maya't maya, hindi naman totoo ang multo, pero maya't maya may magparamdam sa'yo. Yan ito, overcome. Amen? Sinabi mo na ito yung fear mo. Later on, makikita yan, kikilos na lahat noon. Pero ibigay mo sa Panginoon yung mga bagay na hindi mo masabi sa tao. Ibigay mo sa Panginoon yung mga bagay na hindi mo kayang i-mention sa ibang tao. Pour your heart to Him. Second thing na makikita natin dito, sinabi niya yung gusto niya ipag-pray, but he prayed not insisting his will. Do not insist your will sa prayer. Huwag mong gagawin ng Diyos na parang genie. Lord, meron akong need. Pwede bang bigyan mo ako ng 10,000? Grabe ka naman. Nagsabi ka pa ng, pwede ka naman mag-pray ng certain pero alam niyo, wag mo sasabihin na, Lord, gawin mo nga ito na sige nga. Minsan, itetry pa natin sige nga, kung totoo ka talaga Diyos. Grabe, kung ganyan ka mag-pray, hindi prayer yan. You are challenging God. Okay? Do not challenge God na para bang kailangan niyang may patunayan sa iyo na siya ay Diyos. Do not also pray na para bang inuutusan mo ang Diyos na siyang servant mo. Tandaan natin, para tayong isang ordinary person na humihiling sa hari. Na humihingi lang ng something sa hari na maraming pwedeng gawin, pero hindi natin siya, kailangan natin siyang irespeto. At hindi mo i-insist yung gusto mo. Kaya nga ang Panginoon, di ba, just imagine, the Lord Jesus Christ is one of the yung tinatawag na Godhead. Isa siya sa Trinity. Pero nung sinabi niya sa kanyang Father,
If it is possible. Tingnan nyo sa Matthew chapter 26 verse 39. Sa Matthew chapter 26 verse 39, hindi niya sinabi, Lord, o sabi niya, Oh my Father, let this cup pass from me. Hindi niya sinabing ganon. Binanggit niya yung word na if it be possible. Ano ibig niya sabihin doon? Nakikiusap? Amen? So pag nagpe-pray tayo, maganda pala, once we are making requests, then ibig sabihin you are pleading, not insisting. Sometimes para tayo kasing yung para bang nasanay na tayo na gusto nating sasabihin natin, pero gusto kagad nating may bigay sa atin. We need to determine kung ano yung will ng Panginoon sa buhay natin. Huwag mong i-insist yung bagay na gusto mo. Dahil tingnan niyo ang Panginoon. Sa John chapter, tingnan niyo itong sunod-sunod na verses sa book of John. Bilang para maunawain niyo, kapag binabasa niyo Matthew, Mark, Luke, and John, sa Matthew, siya ay king. Okay? Kaya kingdom ang pinag-uusapan. Pagdating sa Mark, siya ay servant. Pinoportray niya isang servant. Kaya makikita niyo, ang Panginoon doon, pag sa Mark, sa book of Mark, maikli lang yung mga wordings, hindi kinakailangan ipakilala ang Panginoon kasi siya ay servant. Pagdating sa Luke, siya ay man. Pero pagdating sa book of John, siya ay Son of God. At dito sa John chapter 4 hanggang verse 6, makikita niyo yung mga verses na binanggit niya. Tingnan niyo sinabi ng Panginoon, For I came down from heaven not to do mine own will. Nakita niyo imagine mo ang Diyos mismo, hindi niya ini-insist yung kalooban niya. Tapos tayong tao, ang tigas ng ulo natin. Sometimes i-challenge natin sometimes may mga Bible college, i-challenge yung kanyang teacher. Sometimes pwedeng i-challenge pati pastor. Yung authority, i-challenge yung magulang. Alam niyo, tandaan natin, mahirap kausapin, mahirap kumilos ang Panginoon sa isang stubborn na klase ng tao. Yung isang klase ng tao na very independent yung spirit. Ano ibig sabihin ng independent spirit? Yung wala siyang pakialam sa ibang tao. Hindi niya kinukonsider yung mga bagay na sasabihin sa kanya. Mahirap kausapin at mahirap mag-work ang Panginoon sa isang selfish na tao. Amen? Amen? Kaya sabi dito, makikita nyo not to do mine own will, sabi ng Panginoon. John chapter 4 verse 34, My meat is to do the will of Him that sent me. Ang pagkain ko. Ibig sabihin, ang priority ko, sabi ng Panginoon, ay gawin ang kalooban ng kanyang Ama na nag-send sa kanya. John chapter 5 verse 30. Again, sabi ng Panginoon, I can of mine own will do nothing. Sa pamagitan ng sarili kong gusto, hindi ko magagawa yan. Sabi niya, as I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will. Nakita niyo yung ng Panginoon? Principle ng Panginoon, I seek not mine own will, but the will of the Father. He just sent me. So ano makikita natin dito? Sabi ko nga, God cannot work His wonderful will sa isang self-centered, independent, stubborn Christian. Mahirap kumilos ang Panginoon. Once na masyado kang nag-i-insist. Amen? Amen? Yung ba sasabihin mo, sabi ko na nga, ikinawag ako ng Panginoon, pero ayaw pa akong pa-sent eh. Kaya, sabi ko na nga, dapat, ang dami pang yung lahat ng authority mo is, mo na, hindi ka susunod. Red na yung ilaw, anong gagawin mo? Marurot pa no? Sige, huli ka. Okay? One time, doon nandun pa ako sa Alcala. Akala ko walang tao doon sa NLEX Nag-red, Ay doon sa may ba yun? Nag-red. Tapos, walang katao-tao. Pagkalagpas ko nung nag-red, pagkalagpas ko doon sa gitna, naglumabas yung tao. Dalawang highway patrol. Huli. Okay? Kapag ini-insist natin gusto natin, sige lang. Okay?
Magano tayo dyan? Sabi sa Ephesians 5:17. Ephesians chapter 5:17. Wherefore be ye not unwise. But, anong sabi dyan? Understanding what the will of the Lord is. Anong kailangan natin gawin pag nagpe-pray tayo? Make sure to understand the will of God. Do not insist your will, but rather understand the will of God. Makita niyo ang Panginoon, di ba? Sabi niya, if it is possible, if it possible. Pero later on, pagdating sa Matthew chapter 26 verse 42, biglang mag-change ng Panginoon, no? Di ba? If this cup may not pass away from me. Nakita niyo na wala na yung if be possible. Nakita niyo yung, nang una sabi niya, pwede, kung pwede lang. Pero sabi ng Panginoon na dito sa may verse 42, nagbago na eh. Kung itong talaga ay hindi talaga ito lilipas kung hindi ko ito inumin, then thy will be done. Ibig sabihin, habang tumatagal sa kanyang prayer, anong ginagawa ng Panginoon as he pray? Una, pumunta ang Panginoon with the desire, with the list. Parang ganito, pumunta ka sa Panginoon with the list, pero later on, habang tumatagal, anong gagawin ng Panginoon? I-reveal niya kung ano yung will niya sa'yo. Then, anong kailangan mong gawin? I-process mo sa heart mo that you will understand the will of God in your life. Amen? That you will understand. Alalahanin mo na ang kalooban ng Panginoon ay mas maganda kaysa sa'yo. Amen? Okay? Di ba sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you an expected end. Alam ng Diyos yung pinakamaganda sa'yo. Alam nyo, kung meron man tayong gagawin, sana sabihin natin yung sinabi sa James chapter 4 verse 17, for that ye ought to say, if the Lord's will. Okay, tingnan yung John chapter 4 verse 15. Pero yung pataas ng konti, nalagpasan ko na isa yung verse na yan. James chapter 4 verse 15. Kung itong dapat daw natin sabihin, kung kalooban ng Panginoon. Okay? Halimbawa, may nag-invite sa'yo. Pwede ba kitang imbitahan? Kung kalooban ng Panginoon, darating ako. Ang ganda yung sinasabi ni Pastor Ruben Gilinogay, kung buhay pa ako, darating ako. Okay? Pero maganda sabihin natin, kung kalooban ng Panginoon. Yung James chapter 4 verse 15 yan. Pero sa James chapter 1 verse 17, alam natin na every good gift and perfect gift is coming from the Lord. Then last, number 3. Number 3, he prayed until God's will was settled. Yan yung pinaka-title natin. Nag-pray siya, hindi siya huminto doon sa prayer niya. Hanggang ma-settle sa kanyang heart kung anong kalooban ng Diyos Ama sa langit. Amen? Actually, ang prayer niya, the same, doon sa verse, sa pangatlong prayer niya, sabi, he mentioned the same prayer. Okay? At kung titingnan natin sa Luke chapter 22 verse 42, isa lang yung prayer na sinabi doon. Na sinabing pinag-pray niya na 3 times. Ito yung sinabi niya sa Luke chapter 22 verse 42, saying, my Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So makikita natin dito na ang Panginoon, sinik niya lang yung kalooban ng kanyang Ama sa langit. Ano yung isang bagay na kailangan natin makita? Una, kapag nagpipray tayo, punong-puno tayo ng sarili natin. Honestly speaking. Akala natin spiritual tayo. Honestly speaking, kapag tayo ay pumunta sa harapan ng Panginoon, makikita natin na hindi tayo spiritual. Selfish tayo. Marami tayong prayer na para lang sa atin. And one of the great purpose of prayer, gusto ko lang ilagay sa isipan nyo to. One of the great purpose in talking to God in prayer is to know His will and to seek His will. Ito yung bagay na gusto ng Panginoon sa prayer natin. Hindi lang para mag-mention ka ng mga prayer request mo. Pag nagpipray pala tayo sa Panginoon, hindi lang tayo, Lord, I'm praying para i-mention mo to, but as we pray, later on, we will see, understand, and seek His will, at later on, hindi natin i-insist yung desire natin, kundi yung desire niya ang makikita natin.
Tingnan niyo yung sikreto sa Psalms 37 verse 4. Do you want to ibigay ng Panginoon yung desire ng heart mo? Then you need to delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord. Kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung gusto niya, then sabihin mo sa Panginoon, Lord, magpapasakop ako. I'm requesting things sa iyo, Panginoon. Hindi ko alam yung gagawin ko. Parang ganito, yung widow doon na pumunta kay Elisha. Ang sabi niya, Lord, sabi niya sa kanyang kay Elisha, kasi prophet siya. Lumapit siya kay Elisha. Sabi niya, alam mo naman na ako ay asawa ng isang prophet na namatay na. Tapos meron siyang naiwan na utang, tapos yung aming dalawang anak ang magiging kabayaran. No? Parang gano'n ang na nagpe-pray. Then sabi ni Elisha, anong meron sa'yo? Anong meron sa bahay mo? Tapos sinabi niya na merong little pot. Ito anong ginawa ni Elisha, hindi lang doon sa prayer na yun, kundi binigyan ng direction yung babae what to do. Binigyan siya ng direction to live by faith dahil sabi doon, gawin mo to at ginawa niya ngayon. Nagtiwala siya na lahat yun ay malalagyan. Kahit na maliit lang yung kanyang sisidlan, nagtiwala siya sa Panginoon. Ginawa niya exactly yung pinapagawa ng Panginoon. Anong nangyari? Prinobide ng Panginoon yung need nila. Why? Natuto siyang tanungin ng Panginoon kung anong dapat gawin. And sometimes pag nagpipray tayo, hindi natin inaasa ang Panginoon, Lord, what am I used to do? Or things to do? Ano yung kailangan kong gawin? Paano kapag merong mga dinidil sa atin ng Panginoon? Halimbawa, nagpray tayo. Nagpray tayo tapos sinabi ng Panginoon ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. What if habang nagpipray ka, sinabi sa ng Panginoon, you need to humble yourself. You need to pray. You need to seek me. You need to turn from your wicked ways. Then, sabi ng Panginoon, I will hear from heaven, I will forgive their sin, I will hear their land. Unless na mabigay natin yung requirement ng Panginoon, unless His will to be done sa buhay natin, hindi makikinig ang Panginoon. Kaya nga ganito pag nagpipray tayo, Lord, bakit hindi mo ako pinakikinggan? Lord, ano ba yung kalooban mo? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Ano ba yung ipapagawa mo? Pag sinabi ng Panginoon, maghintay ka. Sino sa inyo gustong-gusto yung maghintay? Wala na tayong, hindi na tayo mahilig maghintay Gusto natin, instant mommy, instant noodles, instant coffee, instant girlfriend, instant boyfriend, instant money. Wala, ayaw na natin maghintay. Pero paano sa pag sinabi ng Panginoon? Habang nagpipray kang, binigay sa iyo ng Panginoon, Habakkuk chapter 2 verse 3, for the vision is yet for an appointed time. But at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, kahit na magtagal yan, wait for it. Kahit gaano katagal, wait for it. Minsan, ayaw mo Lord, bakit hindi pa ngayon? Ibibigay mo na rin lang, ba't hindi pa ngayon? Okay? Marami kasing nangyayari na maganda. No? Sige, subukan mong kumain ng nilagang baka. 20 minutes pa lang pinakuluan. Sige, kainin mo. Anong mas masarap? Yung 20 minutes na pinakuluan o pinakuluan ng halos 20 hours? No? Kapag ka 20 hours yan, sarap niyan. Pagka hinati mo yan. Tapos natanggal pa yung mga sebo niyan. Di ba? Sarap. Sometimes, kung sinabi ng Panginoon, kahit matagal yan. Anong gagawin ko, Panginoon? Maghintay ka. Kung isang pag sinabi ng Panginoon maghintay, ayoko na. Tagal-tagal naman. No? Sometimes, isang bagay na ginagawa ng Panginoon, alam niyo kung minsan, ibig sabihin pag pinaghihintay ka, hindi ka kasi marunong magtiwala sa Diyos. Masyado ka kasing, alam niyo may mga things na inaayos pa sa buhay natin. And sometimes ang inaano ng Panginoon is, what is your will, Panginoon? Sabi sa Psalms 37 verse 7, rest in the Lord and wait patiently. Okay? Pero tandaan natin kapag may mga bagay na dinidil ang Panginoon, what if sinabi ng Panginoon, you need to step by faith. Pag sinabi ng Panginoon, you need to conquer now.
You need to do it now. Alam nyo, pag may mga sinasabi ang Panginoon sa atin, sumunod tayo. Nung sinabihan ng bayan ng Israel, you need to conquer the promised land. Sabi nila, hindi namin kaya. Sige, lahat kayong 20 years old pataas, mamamatay na lang kayo. Gagamitin ko yung 19 years old pababa. Alam niyo yung may mga pagkakataon na sasabihin natin, kuminsan, we defeat the purpose of prayer kasi ini-insist natin yung gusto natin, pero nakalimutan natin tanungin, Lord, ano yung kalooban mo? Pag sinabi ng Panginoon, kahit gaano kahirap yan, ikutan nyo ng 7 araw yan. Anong ginawa nila? Inikutan ng 7 araw. Anong ginawa ng Panginoon? Bagsak yung wall of Jericho. Amen? Nung sinabi ng Panginoon doon kay Naaman na lumubog ng 7 times, kailan nagkaroon ng pagbabago yung skin? Hindi sa 6th time. Nagkaroon ng pagbabago yung skin sa 7th time. Pagsunod. Hanggat hindi tayo natututo sa Christian life, pray tayo ng pray. Lord, bigyan mo ko ng financial blessing. Hindi pa tayo marunong mag-tithes. Wala tayong ano. Pray tayo ng pray, pero hindi tayo marunong mag-sacrifice. Wala rin. Okay? Pray tayo ng pray for, ang dami natin pinagpipray sa Panginoon. Tanungin natin ng Panginoon, Lord, kung pinagpipray ko yung bagay na to, anong gusto mong gawin ko? Paano mo gustong gawin ko to? Okay? Iko-conquer ko to. Sabi ni David. Anong sabi ni David? Lord, lulusubin ba namin? Ang sabi ng Panginoon, pag sinabi niyang lusob, lusob siya. Pero pag sinabi niyang walang lulusob, magtago kayo sa mulberry trees. Diyan lang kayo. Walang kikilos hanggat hindi ko ibibigay yung kudyat. Nasabi ng Panginoon, diyan ka lang. Nung sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang gagamitin nyo lang pitchel, trompeta sa kalampara, doon lang kayo. Sabi ng Panginoon kay Gideon, 300 lang kayo. Versus marami na yan. Pag sinabi ng Panginoon yun, huwag kayong magtaka. May tinuturo ang Panginoon. Sometimes tinuturuan tayong magtiwala. Sometimes tinuturuan tayong mag-live by faith sa mga sinasabi ng Panginoon. Sometimes tinuturuan tayong maghintay. Sometimes tinuturuan tayong maging matatag. Sometimes tinuturuan tayong maging humble. Maraming tinuturo ang Panginoon. Listen, isa sa pinakamagandang bahagi ng prayer, do not mention your prayer request. Ask Him kung ano yung kalooban niya. Amen? Nakukuha niyo po? Kasi kung hindi tayo marunong ganito tayo mag-pray eh. Pag nag-pray tayo, di ba nagpe-pray ka? Brad, pakilagay nga dito, magpe-pray tayo. Kunwari magpe-pray lang. Pag nag-pray tayo, ganito tayo mag-pray. Okay? Ang hirap ano? Parang hindi ko magawa pala dito. Dito na lang ako magpe-pray ha. Kasi yan na lang. Hindi ko magagawa eh. Kasi naka pala ako, microphone. Okay? Ha? Si Aran, ikaw na lang. Total, ikaw naman nag-akyat eh. Sing. Yan. Sometimes ganito tayo mag-pray eh. Pag nagpe-pray tayo, ganito tayo. Di ba sabi ko nga, ano yung sabi diyan? Ano yung pinaka-message natin? He prayed until God's will is settled. Pag nagpe-pray tayo ganito, di ba nagpe-pray tayo? Marami kang listahan. Tama no? No? My plan. Okay? My plan. Lord, magpe-pray ako ha. Magpe-pray ako Lord ha. Ito yung plano ko. My plan about my life. Ito yung plano ko sa aking work. Ito yung plano ko sa aking pera. Ito yung plano ko sa aking pag-aaral. Ito yung plano ko sa love life ko, Panginoon. Ito, Panginoon ha. Panginoon ha, yung babae na yan, wala nang ibang magpipray dyan. Ako lang ha. Ha? Para bang, Okay? Ito yung prayer ko about my ambition. Ang dami mong listahan. Nag-pray ka sa simula, binigay mo, inano mo yung heart mo sa Panginoon. And honestly speaking, sometimes, bakit ang dami dyan? Walang ina-answer gaano ang Panginoon. Bakit walang gaano ina-answer ang Panginoon? Kasi will mo yan. Plan mo yan. Alam niyo, sometimes sa prayer, pag nag-pray ka, ibigay mo sa Panginoon, walang sulat. Lord, magpipray ako. Magpipray ako ng isang bagay na, Lord, hindi ako magsusulat. Hindi ako maglalagay ng anuman.
Gusto ko, Lord, ikaw yung magpipray, ikaw yung magbibigay. Wag mong didiktahan ng Panginoon. And once na nag-pray ka, pag nag-pray ka, later on, pagkatapos mo mag-pray, meron ng answer ang Panginoon, and that is His plan. Hindi na yung plano mo. Kailan nangyari yon? Nung binigyan mo siya ng blanco. Amen? Sometimes kasi, thank you. Testing. Sometimes, ang dami mo kasing sinasabi sa Panginoon. Ang dami. Pero anong gusto lang ng Panginoon sa'yo? Actually, simple lang Panginoon eh. Huwag mo siyang bibigyan ng gamitin mo lang, blanco lang. Huwag mong lalagyan. Lord, sabi nga ni brother ni Renjan one time, ako na-shock ako doon sa word na yan eh. Pastor, I know na marami kang ginagawa, ang dami mong things but do you think kailangan mong mag-post in a while? And sabihin mo sa Panginoon, marami kang gustong plano na gustong gawin, pero baka may time na kailangan mong, Lord, wala mo na akong gustong isulat. Kasi kung minsan, dinidiktahan natin ang Panginoon. Kumbaga parang ayaw natin na para bang, excited tayong magsulat, no? Di ba, pag halimbawa, anong wish mo? Anong wish mo? Anong gagawin mo dito? Magsusulat ka eh. Magsusulat ka eh. Pero isang bagay na gusto ng Panginoon, hindi ka dapat magsulat. Just pray. Pray ka lang ng pray. And so once na nagpipray na tayo, ibibigay ng Panginoon yung plano niya. Hindi niya ibibigay yung plano hanggat hindi ka nagpipray. Hindi niya sasabihin kung ano yung mga bagay na magandang gawin until you pray. Tanggalin mo to habang nagpipray ka. Siya ang magbibigay sa'yo. Nung sinabi ng Panginoon, not my will, sinabi niya, Lord, sinabi ko lang sa'yo yung gusto kong gawin. Pero kahit hindi mo yan i-answer, Panginoon, ano yung gusto mong gawin ko? Dito ako. Amen? Not my will, but thy will be done. So siguro, may mga pagkakataon sa buhay natin na para bang siguro kailangan lang natin na mag-ask sa Panginoon. Brother, ko na ulito. Mag-ask sa prayer mo na, Lord, gusto ko mag-pray ulit. But this time, I want to seek your will. Amen? I want to seek your will. Not my will. So bigyan mo ang Panginoon ng blanco. Mag-pray ka ngayon, Lord, alam mo yung need ko. Ganito lang magandang sabihin mo, Lord, alam mo yung need ko. Alam mo yung kinatatakutan ko. Alam mo yung mga bagay na dinidesire ng heart ko. Pero gusto kong lumapit sa iyo, mag-pray ako sa iyo. Anong dapat kong gawin? It might be na meron kang mas magandang bagay na gusto mo na hindi ko nakikita. Lord, ipakita mo sa akin. Lord, yan ang gawin mo sa buhay ko. At pag sinabi ng Panginoon yung plano niya, then itong prayer mo, not my will, but thy will be done. Lord, kung itong kalooban mo, itong palagi ko ipagpipray. Tinawag ka ng Panginoon na gawin na isang bagay na to, then Lord, pagpipray ko to. Until such time na yung kalooban mo, kalooban ko na rin. Hindi mo maipipilit ang kalooban mo sa Panginoon. Ang dapat yung kalooban ng Diyos maging kalooban mo. Amen? Pwede tayong tumayo lahat. At I know na may mga bagay na siguro nilid tayo ng Panginoon. Preparation natin ito sa world mission. Pero ang kailangan natin is, siguro, we need to pause in a while. Lord, we have done marami ng mga bagay na mga things na na-accomplish, mga things na Pero, mag-pause muna tayo, Lord, what is your will? Kaya magandang tanungin ko rin yung sarili ko at dapat bawat isa din sa atin. Lord, bakit ako nagpa-participate sa world mission? Bakit ako nagbibigay? Bakit namin ginagawa itong world mission? Gaano kahalaga yung world mission? At anong pinaka-purpose mo sa lahat ng atin?
i-ask natin sa Panginoon. Okay? At ganun din, kung meron kayong mga bagay na pinagpipray, Lord, patawarin mo kung naging selfish ako sa prayer ko. That I never ask you anong gusto mong gawin ko sa buhay ko. You need to pray until His will be settled in your heart. Pray until God's will be settled in your heart. Saka ka lang magiging masaya sa bagay na yan. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God speak to your heart, lapit ka dito sa harapan. Mag-pray ka sa Panginoon, Lord, I want to do your will. May mga things na gusto, may mga bagay ako, Panginoon, na tinidesire, thou knowest it. Hindi ko kailangan sabihin ito sa lahat ng tao. Lord, pero gusto kong banggitin sa iyo isa-isa. I-outpour mo lang yung heart mo. Then once na in-outpour mo yung heart mo sa Panginoon, then i-ask mo ang Panginoon, Lord, anong gusto mo uling gawin ko? Lead me sa bawat decision na gagawin ko. Lead me kung anong gusto mong ipagawa sa akin para makita ko yung kalooban mo. Then makita ko ulit, kikilos ka sa blessing na magbe-bless sa buhay ko. God will start doing something if He is pleased. God will not withhold His blessing sa isang tao na willing sumunod sa kalooban niya. Sometimes we just miss seeking His will and we are just insisting our will, kaya pala walang blessing. Pray ka ulit sa Panginoon, Lord, patawad. Samahan mo ko this time, I want to pray until your will be settled in my heart. Gawin mo yan. And honestly, alam ko maraming gagawin ng Panginoon sa susunod nating mga events sa church once we are praying for God's will in our life. As a pastor, ang prayer ko is, Lord, what is your will in La Loma Baptist Church? Not my will, not everybody's will, but your will be done. Kahit gaano kahirap, pag sinabi ng Panginoon, daanan natin yan, sige daanan natin yan, thy will be done. Not my will, but thy will be done. So tayo po'y manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat sa inyong biyaya at awa. At I pray, Panginoon, na patuloy kayo pong kumilos po sa bawat isa na naririto. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala. Na every time we pray, tulungan niyo po kami to communicate so that your will be known sa aming buhay. That we could understand your will. That we will be willing na gawin ito, Panginoon, masettle ito sa aming heart. At gawin namin ang inyong kalooban. Lord God, kayo lang po nakakaalam ng aming kahinaan. Kayo lang po nakakaalam ng pinaka-best sa amin. Kaya nais po namin pagkatiwalang lahat sa inyo, Panginoon. Ito na po ang aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, meron tayong bisita, I think, so kung meron man tayong worker sana na makikipag-usap sa kanya, okay lang ba kay Janmar? Janmar, meron lang mag-share sa ilang ng saglit kung okay lang. No? So kailangan ko na, Micah, ikaw na lang Micah. Okay, at maikli lang yan. Sa ating mga members, okay, so bago tayo magkaroon ng closing prayer, please pray for our world missions. Pray for God's protection sa natin, sa ating kabuuan ng ating service. At pag-pray natin that we will be a blessing sa lahat ng atin. Amen? Okay, ito lang yung pakiusap ko sa lahat ng atin na yung i-wear ninyo ang pinakamagandang palamuti sa mukha natin. Ano yun? Smile. Okay? Smile. Okay? You don't need a lipstick para maging maganda. Mag-smile lang. Okay? So walang masama mag-lipstick, magayos. Pero mahalaga, kasi nandyan na lahat. No? Pero walang smile, sayang. Okay? So, pag-pray niyo yan at pag-pray niyo yung kalakasan ng Panginoon, then
Let's pray for God's blessing in every messages. Pag-pray nyo po yung ating lahat ng mga guest speaker. Pag-pray nyo rin ako as I lead the World Missions Conference. Parang palapit ng palapit, nararamdaman na namin yung pressure. Okay, sana hindi ubuhin, sana may boses pa rin. Okay, at ano pa rin, normal pa rin. Okay, sige. Tapos, ay meron ding si Sister Larnie sa lahat ng mga. Okay, sige, so pray muna tayo. After natin mag-pray, meron lang si Sister Larnie na doon sa yun sa may practice. Sige, so tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa natapos aming service tonight. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagkilos po sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord God, we know na marami kaming mga bagay, Panginoon, na maaring nasasabi sa panalangin. But this time, Panginoon, if you teach us about this wonderful truth, Panginoon, that we ought to seek your will at masettle ito sa aming mga heart, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami magsimula pong muli na isik, Panginoon, ang inyong kalooban. At I pray na sa bawat isa na gumawa ng desisyon, sa bawat isa, Panginoon, that is willing na gawin ang inyong kalooban, I know, Panginoon, na meron po kayong gagawing kamangha-mangha. Something, Panginoon, na masigit pa, even sa aming church, sa bawat isa po sa amin. I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami. Ingatan niyo po ang bawat isa, protektahan niyo po kami, Panginoon, sa anumang klase ng sakuna, bigyan niyo po kami ng kalakasang physical, kalakasang spiritual, emotionally, maging stable, Panginoon, at magkaroon kami ng joy in serving you, especially as we serve para sa aming World Missions Conference. Bless po ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.